pauwiin sa bansa sa pamamagitan ng extradition si dating Congressman Zaldico sakaling tuluyan na siyang maging pugante. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, paano lumutang itong usapin ng extradition? Jiggy, sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na pwedeng ma-extradite si dating Congressman Zaldico. Pwedeng mangyari yan kapag may kinaharap na siyang mga kaso. Sa proseso ng extradition, isinusuko ng ibang bansa sa lokal na otoridad sa Pilipinas ang isang may pananagutan sa batas. Konting background lamang, Jiggy, dito sa mga legal na proseso na kinaharap ni Ko ay pinadalhan na ng utos ng Ombudsman si Ko para nga maghain ng kanyang counter affidavit o yung kanyang kontrasalaysay, pero nang ipadala ng Ombudsman itong order sa kanyang latest registered address ay walang tumanggap nito. Ayon kay Clavano, uusad pa rin ang pag-uusig kay Ko kahit wala siyang isumiting tugon sa mga aligasyon laban sa kanya. Mga kasong graft, malversation at falsification of public documents ang inirekomenda ng ICI laban kay Ko kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Si Ko rin ang sinasabing nagsingit umano ng pondo sa BICAM para sa ilang mga kinikwestyong proyekto. Kapag may nakitang sapat na ebidensya laban sa dating kongresista, iaakyat sa sandigan bayan ng kaso at maglalabas ito ng warrant of arrest laban sa kanya. Pwede siyang ilagay sa red notice ng Interpol, arestuhin at pauwiin sa Pilipinas para harapin ang mga kaso. Jiggy, kung matatandaan, ganito rin yung nangyari noon kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Mula Timor-Leste, naibalik ng Pilipinas si Teves sa tulong yan ng Interpol para nga harapin ang patong-patong niyang kasong ng pagpatay. Jiggy? Camille, may pahayag na ba ang kampo ni Ko kaugnay sa usapin ng extradition? Jiggy, hanggang sa mga oras na to ay sinusubukan pa natin kunin yung panig nga ni Atty. Rondayin, ang legal counsel ni Ko, pero hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Pero kahapon, sinabi nga ni Rondayin na natatakot si Ko na umuwi sa Pilipinas dahil nga umano sa banta sa kanyang buhay. Itinanggari ng kanilang kampo ang lahat ng mga parata. Haharap lang daw si Ko sa mga pagdinig kapag wala ng banta umano sa kanyang buhay. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.